tonight was entitled, Samantalang Kayo Nakikinig. Tonight's message was entitled, The Goodness of God. Say it with me, the goodness. The goodness Ulit, the goodness of God. God. Parang gusto niya kumanta, no? All my life. So related po yun sa songs. O sa song na yun. The goodness of God or ang kabutihan ng Diyos. Sabi natin, ang kabutihan Ang kabutihan ng Diyos. ng Diyos. Naniniwala po ba kayo ng Diyos may mabuti? Amen. So tingnan natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Paano ipinakita, brothers and sisters, ng Panginoong Kristo yung kabutihan ng Diyos. Tatlong bagay kong nais kong i-impart o ituro sa inyo ngayong gabi ito. Kung gusto nyo ba matuto? Amen. Tapos ang dalawang kami na gusto matuto, sabi natin, Amen. Amen. So, ang Diyos po magpala sa kasimplihan ng kanyang mensahe, the goodness of God. Sa ating pagkapatuloy, it says, the story of Jesus appearing to His disciples after His resurrection, especially Peter, and the subsequent miraculous catch of fish. This passage beautifully illustrates what? God's goodness and faithfulness through His restoration of Peter and His provision for His follower. Tingnan natin. Now, ang sabi dito, nakikinig mo kayo. At silang dating nanahimik. Nakikinig mo kayo. Ang kwentong ito, sa madaling sabi, ng muling pagpapakita ni Jesus, kasi sa maraming tagpo, sa maraming beses, ang Panginoon po'y napakita sa kanyang mga alagad. Yung ating nakaraang gospel, brothers and sisters, it was His first appearance. At ngayon po'y nadagdagan ulit. Napakita siya sa kanyang mga alagad. Matapos ang kanyang muling pagkabuhay, partikular kanina po kay Pedro. At ang kasunod ng milagroso pagkuha o pagkahuli ng maraming isda. Ang talatang ito ay magandang larawan ng alin, ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Sabihin natin siya'y larawan. Larawan. Ulit, siya'y larawan Siya'y larawan ng kabutihan ng kabutihan at katapatan ng at Diyos. katapatan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang, sabi nito, no, pagpapanumbalik kay Pedro at sa kanyang pagtusto sa mga tagasunod niya. By the way, nakabalik minamahal, gusto ko lang ibahagi sa inyo something background, no? A little bit background. Kasi at that time, ang mga alagad brothers and sisters sa pagmuna ni Pedro, sabi sa verse 3, di ba? Kung papalitan natin yung term, now, ang tanong ko sa inyo, ano ba yung former life ng mga alagad, ng apostol? Mga apostol, sila po'y manginginom. Manginginom? Mangingisda. So, at first, no, nung hindi pa napakita si Jesus sa kanila, hindi pa nila na-identified, sabi ni Apostol Pedro, mangingisda ako. In other terms, brothers and sisters, they turn to their, old life. So, kung papalitan natin yung salitang mangingisda ako, ang sabi niya, magbabackslide ako. At ang sabi din ng mga ilang alagad, no, sasama kami. Kasi at that time, di ba, nakikinig mo ba kayo? Kaya nga, it is truly the goodness of God that sinners lead back to repentance. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit tayo nakakapanumbalik sa Diyos, it is because ang Diyos ay mabuti, hindi tayo. Kung tayo may nagiging mabuti, nahawa lang tayo sa Panginoon. Nabahagi na tayo ng Panginoon, natuto tayo sa Kanya. Now, pagpatuloy natin, sabihin mo sa iyo, katabi. Sabihin mo sa Kanya, kinig ka. Sabihin mo, kinig ka. Now, one of the very nature of God is being good or so good. Isa sa likas na katagayan ng Diyos, brothers and sisters, bukod sa siya'y maibigin at siya ang pag-ibig, ang sabi rito yung pagiging mabuti. At hindi lang siya mabuti, kundi tunay na mabuti. Di ba kinanta natin yan, di ba? Kay beauty, beauty mo. Tama ba? Oo, totoo yun eh, kasi pagka talagang mabuti ka, nagiging mabeauty ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kay beauty, beauty mo. Amen? Amen. So, walang pangit dito, lahat ay beauty. So, ang tanong, sabihin niyo po, ang tanong. Ang sagot. Anong sagot? Siyempre, wala pa eh. Wala pang tanong eh.
Now, this is the questions. Igisarap. How did Jesus demonstrate the goodness of God? Sa madaling sabi, paano, sabi natin sabay-sabay, paano ang puso ko, yun ba yun? Okay, paano ipinakita ni Jesus ang kanyang kabutihan? Sabay-sabay, paano ipinakita ni Jesus ang kanyang kabutihan? First things first, number 1, sulat niyo po. Amen? Kunin ang ballpen, kunin ang Bible, at yung kanina pang naka-ready, so kinukomment ko po kayo, blessing din po yan. So 1, brothers and sisters, itakal natin by God's, sabi natin by God's miracle. So dito po, sa bagay na ito, ipinapakita ni Jesus ang kabutihan ng Diyos sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng himala. Sa pamamagitan ng mga himala at mga milagro ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos kayo still gumagawa ng himala? Amen. Kasi sabi ng isang pelikula, walang himala. Amen? Sabi ng sakristan, di ba? Ay, sabi ng pare, it's a miracle. Sabi naman ng sakristan, no, Father, it's God's savor. Kung di nyo napanood yun, wala kayong pake. Amen? Pero sabihin sa katabi mo, pero sa totoo lang, ano ngayon, 24 oras, si El Shaddai gumagawa. Si El Shaddai gumagawa ng iba. Amen? So, let us take a second look. Titingnan natin, no? Jesus miraculously providing the disciples with a big catch of fish after they had been fishing all night without success. So ito yung ginawa ng Panginoong Kristo, di ba? Sa pamamagitan ng isang himala, pinagkalooban ni Jesus ang mga alagad. Amen po ba? Ng isang malaking huli, or in other words, maraming huli ng isda. Matapos silang mangisda ng magdamag na walang nahuli. Tingin po kayo sa akin, brothers and sisters, sa pagkaalam ko po, ang isda po ay nasa dagat. At dapat, kung nasa dagat ang isda, makakahuli ka. Pero ba't hindi mo sila nakahuli? Yun ang tanong. Kasi if we will do things in our own way, in our own ways, mahirapan po tayo. Sila lahat ng means ginawa nila. Nakikinig mo ba kayo? Alam nila kung paano ang tamang paghuli. Alam nila, brothers and sisters, kung kailan lumalabas ang mga isda, and yet, at that time, wala sila na. Pero ang Diyos pa rin ay napakabuti. Sa kabila ng kawalan ng huli, brothers and sisters, hindi pinahintulutan ng Diyos na mga tao ito ay amen, malapay-pay, pag-ibulugo. Amen? Amen? Hindi ka na masabi magkaroon ng bulugo, di ba? Nalulugulugo. Amen po ba? Anong sabi doon, brothers and sisters? Sila ay nakahuli ng maraming isda. Now, tingnan natin, brothers and sisters, sabi natin sa salitang miracle. Ano po ba ang himala? Sabi rito, brothers and sisters, Tagalogin na lang natin. Ang isang himala ay isang pangyayari pambihira na hindi may paliwanag ng likas o scientificong batas at kadalasan iniuugnay sa isang supranatural o makapangyarihang puwersa. Kapag sinabi nating himala, ito po'y lumalampas po sa kaunawaan ng tao. Kapag sinabi natin himala, ito po yung mga bagay na nangyayari at nagaganap, pero hindi natin kayang ipaliwanag. Amen po ba? Siya po ay extraordinary. Kasi kung titingnan natin, magdamag sila ng uli, 24 oras, pasok. Amen? Pero wala pong pumasok sa laman. Pero nung sinabi ni Jesus, gawin yung bagay na ito, amen, and they follow, anong nangyari sa kanila? Naranasan nila yung kabutihan ng Diyos. Pag hindi kayo pumalakpak, papapalakpakin ko kayo. Pag hindi kayo sumigaw ng malakas, ako sisigaw ng malakas. Psalm 77 verse 14, basa. You are the God who performs miracles. Plural. You display your power among peoples. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga himala. Sino mong gumagawa ng himala? Ng mga himala?
Pero bakit yung tao minsan gumagawa rin ng Himala? Minsan yung iniwan mong anak, dalawa lang, pag-uwi mo, nagiging tatlo. Huwag ka namang Himalaya, diba? Himala ang kalokohan niya. So dito tayo sa tunay na Himala. Anong sabi niya? Ikaw ang Diyos na gumagawa ng Himala. Ipinapakita mo yung kapangyarihan sa mga bansa. And I quote Job chapter 9 verse 10. He performs wonders that cannot be fathomed. Miracles that cannot be counted. Grabe. Pag ang Diyos po'y gumawa ng Himala, masisiyahan ka. Kapag ang Diyos po'y gumawa ng Himala, talagang ma-amaze ka. Amen, hindi mo kayang arungin, brothers and sisters. At higit sa lahat, kapag ang Diyos ay gumawa ng Himala, hindi mo kayang bilangin. Sapagkat ang Diyos kapag gumawa ng Himala, gustong takal, siksik, liglig at umahapaw at walang sukat pa. Let's go to the next number 2. By God's provision. How did Jesus demonstrate the goodness of God? Pangalawa, mga kapatid, paano pinakita ni Jesus ang kabutihan ng Diyos? 1, by God's miracle. Number 2, by God's providence or providence. Sabi natin, by God's, wala na silang God's. By God's providence. Sa madaling sabi, sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. God's providence is the belief that God actively guides and cares for His creation. Kung yung mga ibon na nalilipad-lipad mamaya-maya bumabagsak yung mga damo nga ngayon, ang ganda-ganda, natuto yung kinabukasan tinitingnan ng Diyos, kinahalaga ng Diyos, ikaw pa kaya? Sabi mo, ikaw pa kaya? Ang lakas-lakas mo, my Lord. Kaya ngayong gabing ito, answered prayer ka. Amen? Intervening in the world to fulfill His purposes and provide for His people. So, anong ibig sabihin? Ang pangangalaga ng Diyos ay ang paniniwala na ang Diyos ay aktibong gumagabay at nagmamalasakit sa kanyang mga nilikha. Kaya nga dito yung mga alagad, hindi niya pinabayaan na ganun lang ang buhay nila Pero yung mga halimbawa, literally speaking, sayang naman yung gas nila. Sayang naman yung pagod nila. Ang pag-uwi nila, makaawain pa sila ng asawa nila. Kaya ang Diyos po ay nakialam. Sa gitna ng kawalan, hindi tayo mawawalan sapagkat si El Shaddai ang magbibigay at sa ating Amen. Nakalimutan niya pumalakpak. Nagmamalasakit siya sa kanyang mga nilikha at maging sa takbo ng mundo ito, sa takbo ng buhay ng bawat isa sa atin, nagmamalasakit ang Diyos. Amen? Upang tuparin ang kanyang mga layunin at tustusan ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Pambayan sa ilaw, pambayan sa gabi tuloy. Ano ba yan? Ilaw, wala naman kayo ng Rex, diba? Pambayan sa ilaw, sa matrikula, and everything, di ba? Ang Diyos po ang magbibigay. Sabihin mo sa iyong katabi, brother. Yan, sa akin sabihin nyo rin, brother. Patunayan mo. Psalm 145 verse 16. You open your hand and satisfy the desires of everything. Sabi sa ASND, which simply means ang salita ng Diyos. Pagkasabi, ang hindi sumagot, bakit? Ang salita ng Diyos. Ano kanyang sabi? Sapat ang inyong ibinibigay at sila'y lubos na nasisiyan. Ganyan po ang Diyos pag nagpala. Amen? Hindi ka lang matutuwa, kundi masisiyahan ka, maliligayahan ka. Are you listening? Amen. And Romans 8:28 emphasizes that God works in all things. Hindi lang sa kumikilos sa isang bagay, kundi sa lahat ng bagay. At yung kanyang ginagawa ay para sa kabubuti natin na nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya sinasabi dito, brothers and sisters, binibigyan tiin ng aking kinog. According to Romans, the Apostle Paul, binibigyan tingin na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay para sa ikabubuti at ikabubeauty ng mga umiibig sa Kanya. Hindi naman siguro magandang tingnan kung nasa Panginoon ka, sa pangit-pangit mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ba nagtataka sa iyo? Diba? Ang ganda-ganda mo today. Ang gwapo mo today. Totoo yun Nung wala ka sa Panginoon, lagi ka nagsasalamin, pero parang ayaw mo. Amen? Pero ngayon, kasasalamin mo lang, mamaya tingin ka na naman, di ba? At parang sinasabi mo, ganda-ganda ko talaga. Sapagkat
wala namang dalikang pangit si Lord. Amen? Amen. Dati ang team song mo, ayaw ko nang mangarap, ayaw ko nang tumingin, ayaw ko nang magsalamin, laging basag ang salamin. Toy, punta ka sa division. Nakikinig kayo. Amen. Number 3. Ano na? Ang number na tayo? 3. 3. By God's compassion. How did Jesus demonstrate the goodness of God? Paano ipinakita ni Jesus ang kabutihan ng Diyos? Balikan natin 1 verse 6 verse. By God's miracle. Yan. Yung lahat ng sumunod may miracle na yan. Pangalawa, by God's providence. Diba? God will supply our needs. And thirdly, by God's compassion. Amen? Ano ba yung sabihin ng compassion ganito? Hallelujah! Hallelujah! Di ba yun? Compassion, compass. Amen? Listening. Tawa din kayo kahit hindi nakatawa. By God's compassion sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Amen? Ganyan po ang Diyos, mahamagin eh. Kapag napapansin niyo na malisa ka na, wala kang pambayan ng ilaw, kapaputulan na. Amen, nahabag ang Diyos eh. Kapag kayo mo sumo po eh, di ba? Tumutulis na. Amen? Pati baba mo, mahaba na, di ba? Nalulungkot na, di ba? Nahabag ang Diyos. Sabihin mo sa katabi kasi, ang gusto ni Lord, happy ka. Kahit hindi mo birthday. Amen? Araw-araw gusto ni Lord na happy tayo. In the Bible, sa Biblia, God's compassion is presented as the core attribute, demonstrating His empathy. Ay ba yung katang, alam niyo ba yung empathy, kapatay ka ba? Sabi natin, empathy. An active response to the suffering and needs of humanity. Kaya nga, di ba, may kantang sinasabi, Brother Ray, huwag mo sanang akalain na tutulong pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Siyempre, hindi ko na itutuloy, baka ako'y pumiyaw. Salamat po. Amen? Pataas yun eh. Tatulitan ng Brother Ray. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, tandaan mo, ang habag ng Diyos ay laging nasa natin. Amen? Sa Biblia, sabi nito na, sa Biblia, ang habag ng Diyos ay inilahan bilang pangunahing katangian. Kanyang pangunahing katangian na nagpapakita ng kanyang malasakit. Nakikinig mo ba kayo? Ito yung origin ng aksyon ng malasakit. Amen? Dito ang amen, umpisa niyan. Sa Diyos nag-umpisa ang aksyon at malasakit. Amen po ba? At siya ay aktibong tumutugon sa pagdurusa at pangangailangan ng sangkatauhan. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya kapatid, kung nalulungkot ka, simulan mo nang maging masaya. Dahil hindi ka pababayaan ni Yahweh ang sinuya. Hindi papayag si Lord na lugi ka. Hindi papayag. Amen? Hindi papayag si Lord, natalo ka. Amen? Sapagkat pagtatawanan ng demonyo ang Diyos sa pinagdilingkuran natin. Puro ka praise the Lord, hallelujah. Pag-uwi mo, wala namang luya, kahit sibuyas. Ang mga alagad, nakikinig ko ba kayo? Akala nila, nakikinig ko ba kayo? Amen. Ganun na yung araw nila. Akala nila, talo na sila. Pero si Lord, Jesus, ay laging came to the rescue. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at tunay na mabuti ngayon at pagpakailan ngayon. Sabi na aklat ng mga awit or salmo, 100 sa 116 mga kabanata sa talatang 5 sa ASND o ang salita ng Diyos, sabi natin ang sabay-sabay, ang Panginoon, yung iba hindi sumasagot ulit, ang Panginoon, nating Diyos ay mabuti, matuwid, at mahabagin. Hindi lang sa mabuti, hindi lang sa matuwid, sa po ay mahabagin. Amen? And I go, tingin po kayo sa akin, sabi ni Joel Osteen, kilala niyo po ito, pastor and televangelist.
Sabi ni Pastor and televangelist Joel Austin, Jesus didn't go around condemning people. Ulitin ko po, Jesus didn't go around condemning people. The Bible says it's the goodness of God that leads people to repentance. Kaya alam niyo mga kapatid, nung yung gospel na ito, brothers and sisters, ay napag-alaman ko na ito yung gospel natin this week. I recall yung pangangaral lagi ng unang lingkod, di ba, na sinasabi niya, it is truly the goodness of God that sinners lead back to repentance. Kung bakit ang isang tao ay nakapagbabalik loob sa Diyos at nakapagbabagong buhay, sapagkat ang Diyos po ay hindi katulad ng tao na lumilibot sa bawat paligid upang hatulan ang mga ito. Pero ang Diyos hindi ganyan. Amen? Sapagkat ang Diyos, ang ginagawa niya, brothers and sisters, ay pawang kabutihan. Inaakay niya ang mga tao sa pamagitan, brothers and sisters, na gawa niyang kabutihan upang ang mga tao ito ay makapagbalik loob sa Kanya katulad ng ginawa ng bawat isa. Sabi mo sa iyo katabi, may naintindihan ka ba? Ka ba? Anong kanyang sagot? Sino may naintindihan? Taas ang dalang kamay. Ibig sabihin niya, pinagpala ka na tayo mo tayo lahat, brothers and sisters. Napatuloy tayong lumapit sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay laging tapat sa buhay natin, bagaman tayo ay hindi niya